dumito na ho tayo doon sa impeachment, mga bossing Chief Amo, If sir. tunuglatan na siya, Ayan. Di ba? Sa impeachment sa tingin ninyo, dadalo ang Vice Presidente doon sa impeachment or hindi? No? Gusto ko mabasa, gusto ko makita ang inyong mga komento diyan sa comment section. Dadalo sa tingin ninyo ang Vice Presidente sa impeachment or hindi? Ako, hindi ko alam eh. Kasi iba na yan eh. Pag lalo pa silang hindi siya dumalo diyan, mas lalong magtataka na ang mamamayang Pilipino, no? Bakit iwas ng iwas ang Vice Presidente? Pero pakinggan natin ito. Let's try and get more details on what was discussed in today's impeachment pre-trial conference with House Prosecution Team spokesperson, Congresswoman Rene Co. Good Ayan. evening and welcome to the Big Story, Congresswoman. thank you very much, Mrs. for inviting us here. Thank you. We could sense your frustration earlier in the press conference because Di ba yun sa mga preliminary, hindi na uma-attend ang Vice Presidente? First day, baka hindi. Sabi ni it wasn't me. of your disappointment over what the other panel had submitted in the pre-trial conference. Can you elaborate on your frustration? We mentioned earlier in the press conference na tingin natin na tunog lata kapag ginalaw-galaw mo yung pre-trial brief, no? Tsaka doon pa lang ho, mga kababayan, sa dahilan po nila, lalong-lalo na doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Doon pa lang ho, mga boss Chief Amo, sir, alam mo na na tunog lata yung kanilang tunog lata ho yung kanilang mga reasoning nila Di ba? Sabi ni Benedicto Cantojos, boaya, vlogger, damay kayo, uy, yan na naman, tinakot nyo na naman kami. Ito mga DDS na to, ang hiling nito mga manakot. Ano po? No, ano sabi, nananakot. Hindi, sabi na, basahin natin. Benedicto Cantojos, ha, boaya, vlogger, damay kayo, malapit na, ay, nililista nyo yung mga pangalan namin. Ako, Mark Ramos, ha? Yun, yung pangalan ko. Yung iba, sila Sangkay Janja, si Mike Cervera. Ba't listan nyo na, ha? Ano ba yan? Papila ng 20 pesos na bigas. Hindi kami sasali doon sa 20 pesos na bigas. Di ba? Tangang vlogger, bayaran kayo, alam natin. Ano na ba ngayon? A 3, a 4? Antayin mo, a 21. No? Kalahating milyon ibabayad ni ni YouTube sa akin. Saan obra yung impeachment? Hindi nyo matalo mga Duterte dahil karamihan taong bayan. Pukinginan nyo, hindi nga kayo nagsisi-attend doon sa mga patawag sa inyo. Sasabihin mo taong bayan ang sumusuporta sa inyo. Tado. Wala nga Alam nyo kung paano nyo ginago si dating Pangulong Duterte? Oo, kayong mga DDS, kinupal nyo ang dating Pangulo. Sabi sa inyo, nakaupo ng ganyan, sabi sa harapan ninyo, ikaw, Benedicto, isog ka ba? Di ba? Isog ka ba? Isog. Kung isog ka, sumama na kayo sa amin, doon sa maisog nila. Ngayon kayo, sagot kayo ng sagot. Opo, dating Pangulo. Opo, sasama po kami. Backup nyo po kami. Tapos, nung araw na yun, walang pumunta. Umarkila pa naman sila ng isang buong covered court. Kalahati lang ginamit. Hindi pa puno yung kalahati. Nung 7 kuba naman talaga iyan. Tapos ito, si Marcoleta ninyo. May hold departure order na din. Hindi na makakatakas, hindi na makakalayo. Di ba? Ang Vice Presidente ninyo, ayan na din. Hindi na din makalayo. Di ba? Sa Lunes na yung impeachment niya. Tapos yung mga maririnig mo pa na kanilang mga pandepensa, ang labnaw-labnaw pa. Di ba? Kayo talaga, aanga kayong sumuporta. Pag tinanong naman namin kayo, paano mo ipagtatanggol yung Vice Presidente? Wala naman kayong mga maisagot. Sasabihin nyo lang, adik, yung vlogger.
Sasabihin niya, papapatay ka na sa 2028. Hingin nyo, kala nyo naman may natatakot pa sa mga sinasabi ninyo. O idagdag, idagdag ko lang ito. No? Basahin ko lang ho ito mga kababayan. Ha? Sabi dito, dito sa balita na ito, no? DepEd kailan ito? 2025. DepEd executive wanted 15% cut from 2.85 billion flood control. Bakit may mga cut-cut pa kayo? No? Sino ba yun? Sino ba yun sa DepEd? Baka ang vice-presidente na ng inaano nito. Boss Mark, kawawa ang mga naiwan na rallyista sa EDSA. Meron pa din? Yung si Konsehal Piña, nandun pa? Kasi yun yung nagsabi na hindi daw siya uuwi hanggat hindi daw nagre-resign ang ating presidente. Si Konsehal Piña, a former senior official of the Department of Public Works and Highway, DPWH, on Thursday claimed that Education Undersecretary Traigib Olaybar had demanded a 15% commission. Anak ng putek, ang laki niya na. Commission from 2.85 billion in flood control project allegedly cursed through the Office of Executive Secretary. Testifying before the Senate Blue Ribbon Committee, retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo said Olaybar and erstwhile aide former Senator Bong Revilla Jr. had approached him to discuss the project and asked for a list of flood protection. Bagay nandoon na sa loob si dating senador, no, Bong Revilla. He said that Olaybar had also worked for the late Senator Edgardo Angara and late served staff of his son, former Senator Educational Secretary Juan Edgardo Chani Angara. Subsequently, I submitted this list to Undersecretary Olaybar. Ito pa, may isa pa akong nakikita. Hindi ito. Ito yung panot si ito yung sa yung kay Marcoleta wala na pala. No, dinaanan ko lang ho ito mga kababayan. Nakita ko kasi. Sabi ni Music Story, Mark, nagtayo ng bahay sa Liwasang Bonifacio, bawal sa EDSA. Totoo. Pero nandoon, sabi, hindi sa ayaw nilang umuwi. Wala talagang choice para makauwi. Lalo na mga... Ganon! Ibig sabihin, hinayaan, pinabayaan doon, pagkatapos dinala, tapos mga walang pamasahe, kaya hindi makauwi. Iniwan doon. Ibig sabihin, iniwan sa ere. No? Nasan yung yung si Konsehal Peña, hindi niya tinulungan na mga kauwi yun. Siya itong nagsabi, hindi daw sila uuwi hanggat hindi nag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Anak ng putik naman talaga. Tingnan nyo yung gulo ninyo mga DDS. No? Yung gulo ninyo. Sa gulo ninyo, pati yung mga vlogger ninyo, nag-aaway-away na. Yung mga vlogger ninyo, may mga napapabalita na mga nanghihingi ng mga kung ano-ano doon sa mga OFW. Tapos, sasabihin nyo, kami pa ang bayaran. Ibang klase, ang pagiging uto-uto ninyo. Mga boss chief mo sir, magpapaalam na ako. Maraming salamat and God bless po. Mamayang gabi, naka-live tayo, mga boss chief mo sir. At lalong-lalo na po, bukas, naka-live tayo para po doon sa warrant of arrest kung sakali, no, umaga, o hapon. At tapos live din tayo sa impeachment ng Vice Presidente. Paalam hanggang sa